balita. Lucy, lahat na mapapanood nyo, dokumentado. Ang mga politiko, artista at sikat na tao, huli sa akto, lahat ng kilos, dokumentado. Ano balita? Martin, ano natin masyadong maraming problema ngayon na sakit ng ulo itong si Presidente, no? Ang dami niya pang trabaho. So, sa isang okasyon, nahuli siya na meron nakatulog itong si Pinoy. Uy, ano? Jovi, tama ka. Mukhang pagod na nga si Presidente. Kasi kahit naman sa event na pinuntahan ko, wala naman siyang ginawa kundi umubo ng umubo. Ay, nako. Di ba alam natin sa Senado, ang niluluto dyan, mga batas, di ba? Pero sa pagkakataon, nagkaroon ng time para gisahin ang mga involved dito sa hostage-taking crisis. Speaking of Senado, nadalaw ko rin yung mga opisina nitong mga senador at marami tayong natuklasan. At ang mga ginitong aral ni FBR, maririnig na naman natin sa opening ng isang call center. Again! Philippines 2000. At nagkita-kits kami ni US Ambassador Harry Thomas sa Palawan. I love the guy. At ito, kung dati si Commissioner Quisumbing nagtataray, ngayon, soft-spoken na siya. Ang tila isang pagod na Pinoy, ang kwelang-kwelang dating Pangulo at ang pagsilip sa mga opisina sa Senado, dokumentado. Usually, Ramon Magsaysay Award na ginagawa ng taon-taon. Siyempre, nakita niyo naman, dumalo doon ang ating Pangulo na si Pinoy para, well, usually naman yung Presidente talaga yung nag-hand-out itong prestigious award na to sa mga international awardees. Ito yung Nobel Peace Prize ng Asia. Positive, ano, tsaka prestigious ito. Kaya lang, siyempre ito, nagkaroon ng medyo mga colorful events sama nangyayari ito. No? Yung isang awardee, agaw eksena pa siya dahil nalaglag yung award na hinal sa kanya. Siyempre bilang Presidente, talaga namang yung public scrutiny sa kanya, pati sa itsura niya. So dyan sa awarding ceremony na yan, nakita naman doon na medyo napahaba yata yung pagtayo ng kanyang necktie, ano, dahil talagang sobrang nakadila na doon sa may bandang sa baba. Ano, mas malala pa. Ano yun? Pagod na pagod talaga si Pinoy. Kitang-kita naman natin kung paano siya naidlip. Oops! Konting ingat! Tandaan, 6 na taon ka pang magsisilbi sa bayan. Congratulations sa mga Magsaysay Awardees at kay Pinoy dahil bidang-bida kayo sa dokumentado. Ito naman, Martin, alam naman natin na nagkaroon talaga ng kaguluhan, di ba, sa Philippine National Police after nung hostage-taking. Totoo ang sinasabi ko. Totoo. Nagkaroon ng Senate hearing. So, nandun sa nangyaring hearing, sina General Magtibay ng MPP, ang kontrobersyal. Nandun din sina General Santiago. Siyempre pa, ang kapatid natin, si Erwin Tulfo. Ayun. At nandun din ang kaibigan ni Trish, na si Commissioner Quisumbing. Handa na ba kayo? Ma'am, yes, ma'am! Pero, kung nung dati, medyo taray queen ito. Do you all hear me? You made your point. Tumigil ka na. Sinabi ko na sa inyo, dyan kayo. Pwede naman kayo ang daming-daming upuan. Hindi ko sinasabi kayong hindi kayo umupo. Nung Senate hearing, medyo iba na ang tema niya. Ano na siya? Ay, medyo malambing na. This hearing is an example of the kind of remedies, but also investigations are important, credible prosecutions. Sobrang lambing ng kanyang boses habang nagsasalita sa pagkahaba-habang Senate hearing. Eh, yung mga katabi niya, yung ibang mga guests doon sa Senate hearing, May I add a call to include also concern for strengthening the CHR? Huwag ka maghihili ka. Cases can we have kung masyadong inexperienced ang tao rin namin? Panihin ako matulog. At higit sa lahat, toilet-trained ako. There is an important criminal investigation. The paramount... Sir, bilang isang bangungot na ba sa inyo ang pagpigil ng antok? Manood ka na lang ng dokumentado para iwas antok. Susunod. Martin, sobrang init ito nangyaring investigasyon nga ng Senado tungkol sa hostage-taking crisis sa Quirino Grandstand. Going back to my previous question, walang ginawang SAP kahit nandun sila.
Hindi nyo i-utilize ang kanilang kakayahan. Tama po ba? Yes, sir. Dapat hindi ka na bumalik bilang NCRPO chairman. Director. Kung ganyan ang mga sagot mo. Martin, sobrang init ito nangyaring investigasyon nga ng Senado tungkol sa hostage-taking crisis sa Quirino Grandstand. Eh, paano naman hindi init eh? Magpapalusot ka na naman. Talaga, ulo mo, magsisinungaling ka. Ang dami nga nag-isa dyan eh, no? Oh, exactly. Magluto tayo ng isang katakam-takam na Senate hearing. Una, painitin sa kawali ang 3 kutsarang mantika. Pwede naman mapako ang pangako. Ang importante sana ay naprotektahan natin ang ating mga hostages. Igisa sa bawang at sibuyas ang mga nasasakdal. Bakit nyo pinabayaan ang SWAT team na wala namang kakayahan, wala namang eksperyensya na humawak ng ganong klaseng sitwasyon? Going back to my previous question, walang ginawa ang SAF kahit nandun sila. Hindi nyo ni-utilize ang kanilang kakayahan. Tama po ba? Yes, sir. Dapat hindi ka na bumalik bilang NCRPO chairman. Director. Kung ganyan ang mga sagot mo. Aray ko po, tumilamsik ang mantika. Ipasa na yung mga susunod na ingredients kasi medyo nasusunog na yung ginigisa ng mga senador. Okay. Di next time, sagot ko na yung magic mix. Ibuhos ang isang baso ng palusot. Paliwanag. Tinamaan daw ng mga pulis yung mga ibang hostages. 4 SWAT men were relieved. Am I correct? Bakit sila lang? Bakit hindi yung buong assault team? That's the decision, sir, of higher headquarters. Who ordered the assault? I ordered, sir. Yes. You ordered the assault. Sir, eto na po ang order ninyo. Assault and pepper. Pampalasa. Teka, parang may kulang. Kailangang dagdagan pa ng isang basong paliwanag. Why did you order them to assault the bus knowing that your men were ill-equipped? Wala pang gas mask eh. Hindi mo alam, hindi mo protektahan ang buhay ng mga tao mo. But our primary concern, sir, is the safety of the hostage. Ipagpatuloy lamang ang paggisa hanggang sa maluto. Okay, when was the last time that you received your gas masks? When you purchased the gas mask for the whole Philippine National Police? They have their gas mask, sir. Complete? Yes, sir. Bakit wala akong nakita naka-gas mask na lumusob na pulis? Nasaan yung mga gas mask kung talaga meron sila? Pharmacy. So you will never admit... You answer me directly because I'm asking you direct questions. Hala, nasobrahan na sa paggisa. Malapit ang masunog. Inspector Pascual, wala ba kayong mga hagdanan na ginamit? Sir, naka-standby na sir yung hagdan namin sir noon. Pumuputok yung tao sir eh. Hindi ka makakapag-set up sir ng ladder entry doon sir eh. Mahirap din yung sitwasyon nung time na yun sir na kailangan natin reprotektahan din yung mga hostages. May tilamsik pa rin ang paliwanag. I'm sure that MPB's SWAT can find ways. Actually, sir, yung paggamit ng tear gas was delayed for quite some time because of the consideration that if we introduce tear gas, the remaining hostages might suffocate and it may cause their death. If that's your rational, bakit kayo gumamit ng tear gas? We just want the we expect the hostage taker to move and possibly get fresh air. Mukhang kulang pa sa paliwanag. Sige, ibuhos nyo na lahat ng paliwanag at lagyan ng tubig. Kasi nagulat ang lahat nung biglang nagtanong itong si Senator Bong Revilla. Who ordered the arrest? Sir, it's Mayor Vincent. Dagdagan ng tubig at hintaying maluto ang kaso. Sana manood kayo muli sa susunod na ginisa na dokumentado pa cooking show. Martin, speaking of Senator Bong Revilla na nabanggit ni Jovi kanina. Hindi ko sinasabi na mali lahat yung ginawa nyo, pero isa lang nag-trigger niya.
yung order ng pagkaka-aresto. Ganyang bumanat ang Panday. Nadalaw natin yung opisina niya sa Senado nung nandun tayo. Okay. Anong hiwaga kaya ang bumabalot sa opisina ng Panday? Meron pa rin traces na siya ang Panday. Meron din siyang litrato dyan. Parang idol niya siguro si Emilio Aguinaldo eh. Si Lito Lapid, yun nga, talagang nakapost sa kanyang opisina yung picture niya bilang si Leon Guerrero. Naabutan mo ba yan, Romy? Sino ba yung pinag-uusapan nyo? Si Harry Potter na ang naabutan ko eh. Nakausap din natin yung staff ni Lito Lapid. Sabi medyo ano daw to, sentimental. So this was a gift from PUP. So pinalagay niya dyan, pinasabi niya. Ayan. A gift from a congressman somewhere. Kahit yung unang resibo nung sweldo niya, as stuntman noong 1971, naka-frame. 3 days worth of stuff. 71, nakala ko mas 105 pesos. Ngayon, blank pesos na ang opisyal na kinikita ni Sir bilang senador. I repeat, opisyal na kinikita. Yung opisina ni Senator Trillanes, hindi pa rin niya nakikita yon. Pag nakita ko kasi siya seryoso masyado. So, yung ambience nung room is kumbaga nagka-complement ko ano yung personality niya when it comes to work. Nakita lang daw niya yun sa picture. Picture lang. Tapos, pero siya daw yung pumipili talaga ng mga gamit dun sa opisina. Dear Senator Trillanes, sana nandito ka. Sayang ang ganda ng kwarto mo kung walang mag-oopisina dito. Tapos pagpasok niya dun sa loob ng opisina ni Senator Trillanes, hindi mo agad makikita yung loob. Teka, naliligaw ba ako? Sa opisina ni Senator Trillanes ang punta ko. Miss, kanino tong internet cafe na to? Madaming dividers na feeling mo naman kulob na kulob naman yung mga tao niya dun sa loob. Bartolina. Comfortable naman po kami and actually it adds po dun sa pagiging focus mo sa work. Kung si Senator Ping Lacson hindi natin mahanap ngayon, yung opisina naman niya, okay lang, nahanap natin. Napuntahan natin yung opisina niya. Tapos sabi sa atin ng staff niya, lahat daw ng mga tables dun, mga locally made daw. Doon naman sa opisina ni Senator Manny Villar, lahat naman daw yun imported. Ito imported, yung mga dito, local na ito. So ano naman yung color combination sa opisina ni Senator Villar? Earth tone, smart earth tones yung... orange. Hindi orange, di naman. Pag nandun pala siya, mahilig pala siyang magpatugtog ng kanyang iPod. Oh. Wow. Meron siyang Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Tapos sumipat naman tayo dun sa office ni Senator Ralph Recto na naabutan natin nagmi-meeting nung time na yon. Okay. At sakto, nung dumating tayo dun, talagang madaming nakasulat dun sa whiteboard na agenda nila for the day. Maganda yung pagka-design ng opisina ni Senator Recto. Ang ganda, ma. Kakaiba siya, no? Kaya tinanong namin kung baka naman nag-over budget siya dito. Personal budget yan, not from the Senate. Sabi niyo po sir hindi na lang kami kokontra. Tapos dito naman sa opisina ni Senator Drilon. So may budget po ang Senado para sa mga rooms ng Senado? Certainly may budget yan. Hindi ko alam kasi hindi ko naman ginamit ang budget ng Senado. Lahat po yan, walang binigay sa akin. Binili ko lahat yan from my own personal funds. Okay. Sorry naman, nagtatanong lang. Di ba naalala natin si Pinoy before? Pinakita niya yung laman ng wallet niya. Wala, ito lang ang aking wallet. Mga puro ito, mga credit card. Walang picture ng asawa niya, wala. Hindi kasi pangalawa ng asawa, baka magtampo yung... Baka bultuhin siya. Kaya ito lang, hinihila yung paan ni Senator Drilon. Naks! O siya, isama nyo na lang ang mga misis ninyo sa panonood ng dokumentary. Being here is a perfect gift. Parang meeting him personally is really an honor. Martin, nagpunta tayo sa launch ng Rainmaker. Rainmaker. Okay. Ito yung isang call center sa may Southgate Mall. At ilan sa mga VIP na nandun, si Mayor ng Makati na si Junjun Binay at si Mr. Tabaco, ang suki natin dito sa dokumentado na si FBR! Jerry and Ouch! Bakit daw siya yung magkakat ng ribbon? Bisita siya. Papigimik na ganun. Papigimik na ganun. Mga bata, makinig tayo. Ito ang unang aral mula sa mga kwento ni Lolo FVR. Galis na ako. Mayor. Matuto kayo. Hello, Mayor.
Yes, sir. Ano taon ng babae ko? Mayor, makinig ka kay Lolo, ha? Pag sa putol yan, putol doon, putol dito, pipirma kayo. Then you keep it in the Ministry of Discipline. Ganun ho ba? Alam mo na yan, Mayor, matrang ka na dito sa mga Sunod na sinita niya, yung mga Pilipinong nagtatrabaho doon sa call center. Ano ate, marunong ka ng English? Yes, sir. Definitely. Tukurin dyan. Lahat talaga napupunan niya. Mga bata, handa na ba kayo makinig sa pangalawang aral mula sa mga kwento ni Lolo FVR? Huwag kayo gumawa ng picture na... Naku! Daan mong arte! At dahil lahat napupunan niya, pati mga chicks. Busy-busy siya sa mga pakikipagkwentuhan sa mga babae. Yung FBR pala dapat fidel, very restless. Sa mga chicks, di ba? I think they're my tita. No. Yeah, sure. Folks. Habang busy-busy siyang nakikipagkwentuhan sa mga girls, eto naman si Mayor Junjun. Busy sa pakikipagkwentuhan sa mga boys. Baka makita ni Chris joke. Bakit kinihiya mo ba ako? Maya-maya, bago mag-national anthem, nawala na ito. Yun lang! Pabu! Mga bata, ito na ang pangatlong aral na mapupulot natin mula kay Lolo. You wait because the national anthem. In Korea, you don't have a picture of what's going on. Come on. Tapos nung magsisimula na yung national anthem, May bandera ba? Wala? Next time, may ng bandera ha? Yan ang Pangulo, di ba? talagang- Patriotic. oo, hindi yung basta-basta. Mga bata, heto na ang pang-apat na aral mula sa mga kwento ni Lolo FVR. Mabuhay means may buhay, there is life. And therefore it means a whole spectrum of good things. Tapos, in-explain niya rin yung beso-beso. Sinabi niya dapat daw, Not more than 4, that is the limit of your privilege. You got it? If you want to more than 4, you better be Christian. You got it? sinabi raw ng friend niya na Muslim sa kanya, no, na dapat hanggang 4 lang, di ba yung Muslim hanggang 4 na beses lang mag-aasawa. Kasi pag Okay. pang-5, Christian ka na daw, no? Kaya sir, madami ng Christian. Alam mo kung sino pati mo. Dati di ba puro? Mayor. Ay, ganun ba? Wala stick. Inunahan mo pa sir ang dokumentado sa pagbibigay ng blind item? Bago nagsimula yung program, si FBR parang pinapahiwatig niya na nagmamadali siya, na hindi siya pwedeng magtagal dun sa program. Today siya busy day. Walang tigil naman to sa pagpapapicture. So parang nagtagal din siya ron. At sorry, siya parang nag-iisip ng blocking. Mukhang hindi naman kayo masyadong busy, sir. Yung kalahati doon sa kabila. Bago siya umalis, hindi talaga mawawala ng pangaral to si Lolo. Talagang Mga bata, heto na ang panglimang aral mula sa mga kwento ni Lolo FVR. Dun sa nangyaring hostage taking, ano po bang masyado na pong nagiging parang It should not have happened. Wala kayong karapatan mag-react! Pag-aralan lang mabuti yung best practices of those more dangerous years. Salamat, sir. Marami kaming natutunan. Ito naman ang pang-anim na aral na dapat matutunan ng lahat. Ang palaging manood ng dokumentado. O tapos eto naman, nagpunta naman kami dun sa awarding ng 10 Most Outstanding Teachers sa Malacanang Palace. And syempre, ang nandun walang iba kundi si Pinoy. Diba? So nagdatingan din ng mga 10 Most Outstanding Teachers at syempre para itong naging fashion show. Mga anak ng bayan, join ako dyan! Syempre, nandun din si Senator Zubiri. Isa siya sa mga nagsalita doon. Tapos, eto naman, di ba alam naman natin ang personality ni Senator Zubiri. Smile lang yan ng smile. Hanggang sa awarding ceremony, talagang pa-cute pa rin siya. Smile pa rin. Na parang nangangampanya pa rin siya. Of course, major smile and kaway para major win din sa susunod na eleksyon. Pero alam nyo, ang mas nakatawag talaga ng pansin sa amin dito, yung pag-ubo-ubo ni Pinoy. Hirap talaga siya natigilan yung yosi. President Noy, alagaan niyo po ang kalusugan niyo para maalagaan niyo ng mabuti ang bansa. Eto, inom ka muna ng gamot. Mag-relax muna at mag-enjoy sa panonood ng dokumentado.
Martin, isang araw pumunta kami ng Palawan. Nag-donate kasi ng 4 na gunboat ang US Embassy sa PNP Maritime Group. The special boat unit is ready for action. Gagamitin sa mga anti-smuggling, anti-human trafficking, saka mga anti-narcotics na operasyon. Siguraduhin lang na gagamitin sa pagpuksa at hindi sa pagpapalaganap ng terorismo ang mga patrol boats na ito, ha? In fairness kay Ambassador Thomas, parang feel na niya yung Pilipinas kasi ngayon nga, nakabarong na siya. It's not the looks, it's the attitude. Kung titignan mo siya sa malayo, parang masungit, stricto. Pero hindi pala. Pala kwento. Tapos pag tumawa siya, iba klase siyang tumawa. Yung karamihan sa ating mga Pilipino ay nagpapakakano. A lot of our call center agents want to South America. Itong si Ambassador Thomas ay nagpapaka-Pinoy. Promise? Nakakatuwa doon nung maghihiwalay na, biglang sinabi niya na, Thank you! Kita kids! Kita kids! Okay ah! Okay, Ambassador, sabi mo kita-kits next time dito sa Dokumentado. Ako, Martin, nakausap natin si 4th runner-up ng Miss Universe Venus Rasa courtesy call niya sa Malacanang. Major ang pag-aantay niya kay President Noynoy Aquino. Matagal siya. Buti na lang to the rescue itong si Ricky Carandang at chinika siya. Ganyan talaga ang beauty queen. All smiles pa rin kahit major na ang pagkainip. Finally, dumating na si Pinoy, halatang nagmamadali. Buti nakita sila. Finally, na-meet din kita, Prince Charming. Mr. President pala. Sorry, Kansehala. Major na pagkakamali ang sinabi ko. Binabawi ko na po. After nga nila magkita, tinanong namin si Venus kung ano pinag-usapan nila. Actually, nagbigay lang po siya ng mga advice. Like, kung sabi niya, since maraming ang nangyari sa Philippines, like, this past few months, this past few weeks. Pero napansin ko, medyo umuulit ng mga sinasabi itong si Venus. He's very thankful na at least daw medyo na-balance yung news, like nagkaroon ng positive news amidst everything na nangyari. And sabi niya, parang, eto, like, your life will start, like, your public life will start soon. Strategy yun para makaisip pa ng sagot. Yes, true. What was the President's perfect gift for bringing home the baby? Hulaan niyo yung gift. Shoes? Alarm clock? Alarm clock. Sash. Make-up. Crown. Kayong lahat. Being here is a perfect gift. Parang meeting him personally is really an honor. It's my first time to meet him personally. Winner! Pang Miss Universe ang sagot mo. Dahil dyan, karapat-dapat kang madokumentado. Ang mga politiko, artista at sikat na tao. Huli sa akto, lahat ng kilos, dokumentado.